Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kaagapay at maligayang pagbabalik po sa aking munting channel, ang Kaagapay Mark. Bali ngayon, after namin mapuntahan yung asawa ni Kuya Lawrence, si Ate Marian, balikan namin ulit si Kuya Lawrence. Kaya nag-message na kasi sa akin at aantayin niya daw po ako doon sa kanto nila. Yan, may galab shoutout nga po pala kay Ma'am Delia ng UK. Hello po. Maraming salamat po ma'am. Sa lahat po ng tulong, God bless you always po. At ingat po kayo palagi ma'am. Yan, samahan nyo kami ngayong hapon ni Gian, pasado alas 4 na po. Tara. Nandito na kami kila Kuya Lawrence. O kaya mo maglakad? Kahit walang ano? Meron po akong ano. Tungkod mo. Kung nandito yung dalawang bata. O bless. Yes, baby. Dito kayo matutulog? Sabado linggo po, nandito sila. Sabado linggo, nandito sila. Ay, go. Galing na kami dito kanina. Sinabihan ko nga po sila magbantay dito sa labas. Oo, at huwag na at baka kung mapano pa. Nagtayo ka ng sarili mong bahay dyan? Kubo lang po. Kubo lang? Nakamagkano ka man ngayon? 120 po. 120. Binili ko pong ulam mamaya. Ulam nila. Ikaw di magluluto. Kaya Sino naman kasama mo dyan, yung dalawang bata lang? Pag ano lang po yan. Biyernes ng hapon, nandito po sila hanggang linggo ng hapon. Dito ka pala. Ginawa mo lang yan? Hindi pa po yan tapos. Galing kami dun sa kabila, sa asawa mo. Ay. Iwalay na daw kayo. Bahala siya, yung gusto niya po eh. Ha? Yun naman po ang gusto niya. Baby, tama po. Diyan ka natutulog. Paano kayo magkakasya niya nung anak mo? Silang dalawa po dito muna, mamaya. Tapos dito na lang po ako sa bangko. May duya naman po. Okay. May kuryente ka dito? Wala po. Dinala ko itong solar. Makakabit pa lang po bukas. Ano nangyari sa inyo? Yung asawa mo nagkwento sa akin. Hindi na daw kayo nagkakaintindihan. Ano bang punot dulo nung hindi nyo pagkakaunawaan? Hindi ko rin po maano na. Lagi din kami iaway. Kaya ano yung madalas yung pinagtatalunan nyo? Sa problema po, lahat. Ayaw ko naman po, inaano ko man din. Habang kaya pa. Ayaw mo na po talaga niya, yun na po. Busap mo na po kami sa mga akin na lang. Dito ka na lang titira. Tingnan mo yung bahay niya yun. Puro kawayan. Nagbili ka na pati ng ulam. Kanina. Saan ka nagluluto? Dito. Ito. Yung lutuan niya. Buti pinayagan ka magtirik dito ng bahay. Nagpaalaman po ako dito sa Yan po dating bahay namin dyan sa kabila. Itong kabila. Ay meron na po nakatirang iba. Kaya dito po ako nagtayo. Kalsada po ito. Kalsada ito. Kalsada. Kaya pagdating po ng paalisin din po kami dito. Gagawin kalsada po ito. Wala, ba talaga? Wala nang chance magkabalikan kayo ng asawa mo? Hindi. Ayaw ko na din. Ayaw mo na din? Sabi kasi sa akin ng asawa mo, madalas mo daw rason ay napapabaya mo na yung sarili mo. Totoo ba yan? Hindi naman po sa ganun. Parang pag may gusto kang gawin, hindi ka nila tawag dito? Baby ko. Hindi, okay lang. Parang tabi na lang tayo. Parang masisira. Kawayan lang po yun. Ilang buwan na ba kayong ganun nagtatalo madalas? O simula nung nagkaganyan ka, madalas na kayo magtalo?
Tagal mo na po kaming gusto makipag-iwalay niya. Nung ano pa po yun, 2024 pa po. Eh, hindi ko man po pinapansin kaya nag pa ako. Eh, sa ngayon po, kaya ano, nagalis na din po talaga ako dun talagang wala na din po pag-asa. Gusto mo na talaga magsolong buhay. Hindi naman po sana kasi tuwing Sabado Linggo po nandito naman sila. Itong mga anak mo, malamok dito. Uso pati ang dengue ngayon. Yun nga pong ano ko dito kaya sa susunod po hindi ko muna sila papatulugin dito. Pag naayos ko na po ng ano. Paano yan? Ayos. Halimbawa, di ko naman inaano ha. Kapag may nararamdaman kasi mag-aalaga sa'yo dito. Yeah. Ako lang po na ano, pasigurado muna po akong gamot. Nabili na po ako sa labas bago pumasok po dito. Ibig sabihin, nung nagtigil din ako ng vlog sa inyo nun, talagang balak niya na talaga maghiwalay nun. Matagal na po niya gustong kapag-iwalay sa akin. Siya, si Ate Marian. Ay ako pinipilit ko din po siya na ano, talagang ayaw na daw po talaga niya. Kasi pag nag-ayaw po yun, ayaw na talaga niya eh. Kaya yun, bahala na po siya. Yan ang sabi ng mga anak mo. Wala naman po. Siyempre, mahirap din broken family. Mahirap lalo sa sitwasyon mo, ganyan may kapansanan ka. Tapos walang nag-aakay sa iyo. Pero hindi ko naman pinipilit na magbalikan kayo, ano? Kasi nasa inyo naman yung desisyon sa inyong mag-partner, ano? Hanggang kailan ka patitirahin dito? Pag pinaalis na lang po. Pero hindi po ano, hindi po nagpaig si kapitan na gawing ano ito, kalsada. Kasi po sakto po yung bahay niya dyan eh, sa labas. Masisira pag ginawang kalsada ito. Naman ako sa ano nyo, sa inyong mag-asawa. May ganyan pala kayong problema. Kahit si Nanay Marilyn, yung nanay niya, pilit kayo pinag-ayos noon. Kaya lang sabi ko bayaan na lang ako. Sabi ko po kay mama niya. Naghiwalay kayo na sa naman, usapan niyo talaga. Matagal mo na po siya gustong maghiwalay. Si Ate Marian mismo. Kumbaga ikaw na lang kumakapit, parang ganun. Baka sakali po ay nung ano po, hindi ko na po nakakaya, talagang umalis na po ako. Umalis ka ng kusa o nagpaalam ka? Alam mo naman po nila. Umalis ka na lang. Tapos na yung relasyon niyo. Yun na yun. Tinundukan mo na. Wala na. Wala akong Siyempre, ako naman bilang tumutulong sa inyo, gusto ko rin sana magkaigi kayo, kaya lang, nasa inyo naman yung desisyon. Diba? Kasi nasa hustong gulang man na kayo, Kasi mga kaagapay, nung nag-message ito sa akin si Kuya Lawrence, sabi niya sa akin, gusto niya nga magpagamot sa PGH. Kaya lang, nasa isip ko, paano ka makapagpagamot kung wala kang aalalay sa'yo? Yung ate ko po, ang sasama po sa hindi pwede tawag dito, hindi pwede sa BMC. Kung sabi daw po nila, meron daw po dyan sa Naga. Pero hindi ko din po alam kasi saan Unang-una, kailangan mo ng pang-budget, yun nga pang-gastos. Kasi hindi yung mga yung ibang kailangan mo, kailangan bilhin. Doon, At least tuloy-tuloy pa rin nag-aaral yung mga anak mo. Paano ang setup nyo? Magbibigay ka ng suporta? Mabigay-bigay na lang po kapag nakadilin siya. Tapos pag po, naluto po ako dito ng ulam, inahatid ko po dun sa kanang mga bata. Naluto ka dito? Inahatid mo pa dun? Pag meron po, pag nakadilin siya. Babalik pa ako sa'yo ha, kasi may naiwan akong tawag dito. Baka maidaan ko na lang dito pag nagawi ako. May binili kasi akong mga gasa, tapos panggamot sa sugat niya ni Kuya Lawrence.
Namamaga na naman. Ano na po ito. Bagong ano naman po siya, butas. Nabubutas na naman po siya. Sa kabila. Dapat lagi may sapin na malinis yan. O, ito may bibigay ako sa iyo, ha? Pinapabigay sa iyo dito si Ma'am Delia. Bilangin mo ko ito kung ano ito. 2, 3, 4. Bilangin mo kung ano. 4,500 yan. Four, five po. 4,500. Galing yan kay Ma'am Delia. Maraming salamat po, Ma'am Delia. Sa ano mo po. Makabili pa ako ng plywood. Bibili ka ng plywood. Yung ano naman po dun, pinipilit nila din sa akin, tagkalin ko daw po yung mayor dun, bubong. Yung sa balkon mo? Dito. Yung mismo sa ano po. Tsaka yung plywood na dingding. Tatanggalin mo doon. Sabi po nila, para maikabit ko nga po dito, para maayos po. Para pag natulog po yung mga bata, hindi nakakatakot. Nagmerienda na ito, mga ito? Pinapay lang po. Yun na lang, ano. Pero sana, ano ba? Kung ano nga po sana yung request ko po sana. Para, sabi po kasi nung una nga, yung na-aksidente po ako dito nung una, gagaling pa man daw po ako. Kaya lang po di talaga ako nadala sa Manila po noon. Kaya, ito lang po. Hindi rin biro ang gastos doon. Kasi sa Maynila yun. Unang-una, kailangan mo ng alalay doon. Meron naman po akong pamilya na ano. Pero sabi po nila, sa Naga daw po meron. Para malapit lang Kasi daw. pwede ka rin humiram ng ng ambulansya sa barangay. Para ma-confine ka. Mas maigi nga sana ma-confine ka eh. Gusto ko nga po nung nakarang gabi po, nagkatid pa akong ulam sa kanila. Tapos pagdating ko po dun, nilagnat na po ako, nilalamig na ako. Gawa nga po nitong ano ko. Dapat daw lagi may sapin niya na malinis. Pag mabalik agad ako dito, hatid ko sa iyo yung yung gasa na iwan kasi. Nalaga nga po ako ng bayabas tsaka malunggay. Pinanglalanggas mo yan? Kasi iniinom ko. Iniinom. Kasi kung puro gamot daw po ay baka lalo daw kung Yung liver mo. pa yung Siya. Ingat-ingat ka dito, ha? Baka may ahas dyan. At lalo kawayan ito. Hindi ko pa nga po siya nalinisan. Nagsasakit po kasi yung pa ako kaya hindi pa ako makalinis. Wala ka bang ibang pwedeng gawing hanap buhay? Kasi yung pangangalakal, mabigat yun eh. Ano po, yun nga din po problema ko yung motor. Yung pinakabusing niya po, basag na. Kaya po yung sprocket na tanggal po ang kadena na tanggal-tanggal. Balak mo ipaayos. Tapos, plano ko po ulit magtindang isda dito sa labas. Nandito lang po sa labas dyan. Maangkat ka. Kaya lang, pag di naubos yung wala kang rep, Eh dito po sa kapitbahay. makikirep ka. Kakilala niyo ito. Mabait naman po. Ano po namin yan dati, nung di pa ako na-aksidente. Amo po namin yan ng papa ko sa bar po, sa Bagasbas. Kaya matagal na din po ako kilala niya mga yan. Buti mabait yung pinatuloy kayo dito, ganun na lang, ingat na lang, ha? Sige. Kay Ma'am Delia po, salamat. Yung mga anak mo, uso ang dengue ngayon. Ano ko din po ito sa kanila, pambaon-baon. Nagbigay ako doon 1K. Pambaon nila ng mga anak mo. Sige. Pagka tabi ko po muna. Pag pwede ka magtabi-tabi para ka tawag dito. Oo.
Pero mas maigi sana sa'yo, magamot ka muna. Yun nga po talagang, kaya nga po nag-chat po ako sa iyo na wala na po akong ibang mahingi pa akong tulong talaga para madala po ako sa Sa BMC, kasi malayo ang Maynila eh. Kaya nga po. Sabi naman po nila meron naman po dito sa Tapos pwedeng humiram ng ambulansya sa barangay, mapatulong lang. So, Kung wala nga lang ako ibang lakad, pwede kita i-assist. Kung po dito naman sa Naga, may kasama na po ko yung tiyo ko na nasa Panganiban. Siya po ang mag-aasikaso sa akin. So, mapunta na kami ha. Ingat palagi dito ha. Salamat po. Maraming salamat po muli kay Ma'am Delia sa tulong po na pinaabot niya para kay Lawrence. Lagi magpe-pray ha. Siya po.